Nagpapasaklolo sa gobyerno ang nasa 80 Pilipinong pinagtatrabaho bilang scammer sa Myanmar. Ang ilan sa kanilang katrabaho nawala na sa katinuan dahil sa iba't ibang uri ng pagmamaltrato tuwing hindi nakakabudol. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Pantal sa likod, pasasahita, sugat at lapnos sa braso at kamay. Ilan lang yan sa mga natamo ng mga Pinoy na pinagtrabaho bilang scam hub workers sa Myanmar. Ayon sa grupong Global Initiative Against Transnational Organized Crime, nasa 80 Pinoy ang nagpapasaklolo roon. Isa rin sa nakaranas ng pangmamaltrato mula sa mga nagpapatakbo ng scam hub ang Pinoy na si Badong. Nasagip siya ng Myanmar military at nakauwi na rito sa bansa. Kwento ni Badong noong nasa loob pa siya ng scam hub, tinusok ng among Chinese ang kanyang dibdib nang hindi niya maabot ang kota sa pambubudol. Karaniwang 1,000 to 2,000 US dollars o 100,000 pesos ang daily kota ng mga scam hub worker. Dahil sa samot-saring pananakit, may ilang scam hub worker ang tila nababaliw na. Like pang-oriente po, pambubugbog sa mga threats po na hindi na makaka-uwi, ganun po. Ang foreigner na ito napapaihi na lang sa sariling salawal. Hindi na rin siya makausap ng maayos ng mga kasamahan. Sabi ni Badong, marami sa mga scam hub worker ang tila nawawala sa katinuan dahil sa gutom at higit 12 oras na trabaho. Kasi yung pagkain po doon kantin, bali, bago ka kumain, may card na ibibigay sa'yo. Yung itatap mo sa para makakain ka. Minsan hindi nila nilalagyan yun ng laman para hindi ka makakain. Siyempre na-deducts po sila. Pero kung may mga gusto ng pumuslit, mayroon namang piniling manatili. Kabilang na riyan ang iba pang Pilipino. These individuals would not want to exit the compounds, and many of them have actually been trying after the incident in KK Park to move into other compounds so that they can continue online scamming. Sa huling tala ng Department of Foreign Affairs, higit 200 Filipino sa Maywadi, Myanmar ang humiling na mapailalim sa repatriation program ng gobyerno. Ayon pa sa source ng News 5, nagsisimula na ring dumami ang Pinoy na pumapasok sa mga scam farm sa Cambodia. Paulit-ulit naman ang paalala ng Department of Migrant Workers na huwag kumagat sa mga job offer na hindi dumaan sa kanilang ahensya para hindi maloko at mapunta sa mga iligal na trabaho. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.